Ave Maria Purisima. Bayan ng mahal na Ingkong, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang ang ikapitong gabi ng marilag na misa, pasasalamat. Alay sa ika-34 na taon ng pagkakatatag ng Apostolic Catholic Church. Sama-sama nating ipagbunyi at ipinagpapasalamat ngayon ang mga biyayang idinulot sa atin ng mahal na Ingkong. Ang walang mapaglagyang galak at pagmamahal na dala ay kapayapaan. Sa pagdiriwang natin ng marilag na gabing ito, naway ipagkaloob sa atin ng mahal na Ingkong ang biyaya ng katatagan para sa ating pananampalataya na makapaghatid tayo ng galak pang espiritual, nang sa gayon ay makapagbigay tayo ng halimbawa ng pagsunod, kaakibat ang paglilingkod sa ating kapwa. Papangyarihin nawa niya sa atin ang ating mga panalangin. Panalangin para sa mga nagdarahop, mga manlalakbay sa karagatan, himpapawid at sa kalupaan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang masulingan, mga nalulumbay, lalo tigit ang panalangin ng ating simbahan, ang mga banal na proyekto na alay at handog para sa mga susunod na misyon. Magsitayo na po ang lahat at sa salyo ng ating koro, ating pong salubungin ang kinatawan ng Panginoon, Arsobispo Miguel Centeno ng Order of the Missionaries of John Florentine.
Sa pagpalang gawin po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid, tayo nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Amang Yahweh, at ipagkaisa ng Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na Ingkong, ay sumayin niyo pong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid na magkasama ang tubig at asin ito ay nagpapalala sa atin, nung tayo unang binyagan. Hilingin natin sa kanyang Panginoon, panatito yung maging tapat ng mananampalataya, sa Espiritu nagpapabanal at pinagkaloob sa atin. Panginoon, Ama namin na yung biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasaluhan sa daigdig. Ito ay nag-aalis sa mga kasalan, bibigay ng buhay na walang hanggan. Hiniling marapati mong basbasan ang tubig at asin na ito, upang bigay na kaligtasan sa aming sarto ginawa mong sa iyo. Sariway mong bukal ng tubig at buo mo sa amin, at ingatan kami sa espiritu at katawan, at kami ay maito sa kasalanan makapasa sa iyong kaharian, upang tangapihandog mo ang kaligtasan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kristo'y nangangin, si Kristo'y nangarin, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y nangangin, si Kristo'y nangarin, si Kristo ang naguutos. Luwalhatiin ang Diyos ng kaniyang bayan at bansa. Ang lahat ng pinakman, luwalhatiin siya. Si Kristo'y nangwagin, si Kristo'y nanggaling, si Kristo ang naguutos. Mga kapatid, pag-asiramin natin ang ating makasalan na gawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay at sa ating Panginoon Diyos upang maging marapat tayong gumarap sa banal na pagdiriwang na ito tayo pong lahat. Ako'y nangumpisa din namin ko sa Diyos ang makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasalap sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking salap, sa aking pinakamalaking sala, kaya sinasamo ko sa mahalagang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kay
Manalangin tayo. O Panginoon ng lahat ng kasaysayan, ng kulay ng layat ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig, kami yung sambayanan nilingapin pagpalain. Pagdapati kami ngayon sa pagdiriwang na iyong anak, na sa amin nangako ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos, Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isang bahagi ng iba. Yamang mayroong tayong kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung mamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin itong buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Makaisa kayo sa loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ka na ang mga gawain na magpapatanya. Iniwan ko na rin, di ko na hinangan.
lahat. Tulad niyong sanggol sa bisig ni ina. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tampin. Sa iyong kapayapaan, gusto ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, gusto ako'y alagaan. Magsitayo na po ang lahat para po parangalan natin ang mabuting balita. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Walati sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda sa isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat at ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 paris na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, ang mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.
pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilia. Ave Maria Purissima, Simplicado ko. sa pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid. Ganon din po sa ating mga kapatid na kasama po natin via our online mass sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga silid. Kasama rin po natin ang ating mga kapatid sa ibang bansa na ngayon ay sama-sama po natin pinagdiriwang ang ating celebration ng ating 34th Foundation Anniversary ng Simbang Apostolic Catholic Church. Palakpakan natin ang mahal na Ingkong sa gabing ito. At marapat na siya ay pasalamatan sa lahat ng biyaya at grasya na ating pong tinanggap. Alam niyo po mga kapatid, usong-uso yung unlimited food. Pumatok yan sa Quiapo, unli rice, unli siomay, unli pares, etc. Para po yan doon sa mga kapatid natin na nasa masa. Yung mga kapatid natin na malapit sa panglasang Pilipino, they come and join the Unlimited Feast Day. Doon naman po sa mga tinatakan na sosyal at may kaya, alam ko familiar po kayo dito, yung lugar po ng Buffet 101 o kaya sa Vikings. Ang tawag po dyan ay ang mga eat all you can food. Na kung saan mga international cuisine ang nandoon at unlimited din po ang kain. Sapagkat ito ay unlimited, ito ay tinatawag na The Great Feast. Ibig sabihin, lahat ng mga pagkain doon ay pwedeng tikman, lahat ng inumin doon pwedeng inumin, at lahat po na nakahain doon ay pwedeng ilagay sa inyong plato. Yun nga lang mahal. Yun nga lang mahal. Doon sa pangmasa, yung unlimited ay 100 pesos. Busog na busog ka na. Doon naman sa eat all you can, I believe parang nasa mga 1,300, 1,400 per plate. Individual, pero yun naman ay pang-sosyal. Buffet. Eat all you can, lahat ng pwede mong makain. Pero ngayon, mga kapatid, iba pong buffet at ibang fiesta ang ating pinag-uusapan for the 7th night of our novena. Ito ay paanyaya sa isang napakalaking okasyon, napakalaking piging, napakalaking handaan na inihanda ni Kristo para sa atin. Kasi si Kristo is a social person. Mahilig si Kristo makipag-sosyalan. Mahilig siyang makipag-interact sa public. It's either kainan, handaan, o piyesta. Ngayon, ang pinag-uusapan nila dito, yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nagtanong yung mga alagad niya, Panginoon, pakidescribe mo nga yung kaharian ng Diyos. Ayan. Kaya si Kristo, binaba niya ang the parable of the great feast. Yung parable of the great feast,
kinuwento niya yung napakalaking piging na may moral lesson. At sinabi pa nga ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking piging. Yan. Ano ba yung piging? Yung piging, it is a feast. Fiesta yan, fiesta. Hinalintulad yan sa isang kasal na kung saan 3 beses nag-imbita yung hari. Narinig niyo po ba? 3 beses nag-imbita yung hari. Bakit ba 3 beses nag-imbita yung hari? Di ba dapat 1 beses lang? Masama bang tumanggi sa fiesta? O masama bang tumanggi sa handaan? Hindi, di ba? Pwede ka naman tumanggi kung di ka naman talaga pwede. Ba't mo ipipilit? Pero ito, 3 beses kang pinadala ng imbitasyon. Medyo kakaiba, pero hinalintulad ng Diyos yung kapiestahan, yung piging, yung kainan sa isang napakalaking selebrasyon na yun ang tinutumbok ng kaharian ng langit. Unang imbitasyon, nagpadala siya, inutusan niya yung mga kawal niya, o punta ka kayo doon sa bayan, imbitahan niyo sila. At very calmly and very sweet, sinabi nung hari, hali kayo, handa na ang piging. Very sweet, hali kayo. Enticing and charming invitation para sa paunang imbitasyon. Pagdating sa bayan, nagdahilan yung bayan. Ayaw nung bayan. In short, ayaw. Madaming excuses. Kesyo pupunta sa ganito, kesyo hindi pwede, kesyo malayo. O di nakarating yun ulit sa hari. Sabi nung hari, o sige, bumalik ka ulit doon. Imbitahan mo sila ulit. Yayain mo sila ulit. Actually, the gospel for tonight is a parallel story doon kay Matthew. Na kung saan 3 beses din nag-imbita ang hari ng imbitasyon. Yung pangalawang imbitasyon, sinabi ng mga imbitado, ay, busy kami. Meron akong bukid na dapat isikasuhin. Meron akong negosyong dapat isikasuhin. At naasar pa nga yung mga imbitado. Kay Mateo, sa kanyang Gospel of the Great Feast, pinatay pa nga yung mga inutusan. Nagalit yung hari. Sabi nung hari, kayo na nga inimbita, in short. Kayo pa ang nagalit, kayo pa ang tumanggi, at kayo pa ang nagpapatay. Kaya ang ginawa ng hari, nagpadala na naman ng pangatlong imbitasyon. Doon sa pangatlong imbitasyon, niyaya niya yung mahirap, mayaman, mabait at hindi. Dumating naman silang lahat. Napuno naman yung piging. At lumabas yung hari. Paglabas yung hari, nag-e-enjoy na lahat. Nakita niya yung isa. Isang lalaking wala sa motive. In short, ang sabi do sa wedding, wear blue. O, di ba pag sinabi sa motif, wear blue, lahat ng pupunta, nakakulay blue. Ito, nakakulay red. Kaya kitang-kita ng hari, pinagalitan yung lalaki. Bakit mali ang iyong damit? Bakit mali ang iyong kasuotan? Pinagapos, pinatali, at pinalabas. At winika ni Kristo doon sa kanyang mga kausap, marami ang tinawag, pero kakaunti ang pinili. My dear friends, bakit kaya ito ang gustong iparamdam at ikwento ni Kristo sa pamamagitan ng 7th araw ng ating selebrasyon para sa The Great Feast ng Apostolic Catholic Church? Ano ang gustong ipakita at iparamdam dito ng Mahal na Ingkong sa ating lahat? Maraming niyaya ang Mahal na Ingkong. Ano ba yung pinatutungkulang piyesta at kainan na pag niyaya ka ng Diyos, bakit dapat tumanggi?
Ano ba yung kainan na niyayaya tayo ng mahal na ingkong na wala tayong oras? Ito, yung handang nilalagay hindi sa buffet table, kung hindi sa altar table. Yung pagsasalu-saluhan nating pagkain dyan ay hindi ordinaryong pagkain. Yung kakainin natin sa pamamagitan ng lamesa na yan ay hindi po nabibili sa kung saan mang department store. Bagkus, sa harapan ninyo, sa mga mata ninyo, yung tinapay at alak na hinihain at hinihanda sa gitna ng altar, pagdating sa gitna at pagkakonsagra sa pananampalataya natin at sa paglukob ng kamay ng pari, yung tinapay ay nagiging katawan at yung dugo ay simbolo nung alak. Kaya yung alak at yung tinapay sa pananampalataya natin sa gitna ng altar, sa gitna ng selebrasyon, ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya ang tanong, bakit tayo dapat tumatanggi? Bakit tayo maraming dahilan? Bakit marami tayong excuses? Isa lang dyan ang pinatutungkulan ng Diyos. Tinawag tayo ng mahal na ingkong, kilala niya na tayo kahit na sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay. Ang sabi, I knew you before you were born. Ibig sabihin, kilala na tayo ng mahal na ingkong bago pa tayo ipanganak ng ating mga nanay. Alam niya, darating ang panahon na tayo ay magiging tinatakan. At sa pagtatatag ng simbahan, sa pamamagitan ng ating unang patriarkang si San Juan Florentino, ay naisilang niya ang simbahang Apostolic Catholic Church sa pamamagitan ng utos ng mahal na ingkong. Simula noon hanggang ngayon, nagtatawag ang mahal na ingkong, hali kayo, handa na ang handaan. Pero ang mga tinatakan, kalamitan, tumatanggi, kalimitan nagbibingi-bingihan, kalimitan nagpupusong bato, kalimitan pangalan na lang na tinatakan, pero sa aksyon at pananampalataya, storya na lang. Miski tayong naririto sa loob ng pambansang dambana, bakit may mga apo na mukha namang apo, pero hindi tunay na apo? Paano po yun, Archbishop? May mga apo na mukhang apo. Tama, mali? Pero sa isip, gawa at pananampalataya, hindi apo. May mga auxiliary mukhang auxiliary. May mga kabataang mukhang auxiliary. Pero parang hindi auxiliary. Nagigets? May ganyan. Marami na pong ganyan. Auxiliary lang pag maraming gawa. Pag may handaan, may piyesta, may hotel, auxiliary sila doon. Pero dito sa loob ng dambana, sa mga parokya at distrito, wala. Pero pag malaki ang event, nandun lahat nagsisiksikan. Ganon din yung mga apo. Sa pambansang dambana, wala. Sa distrito at kapilya, wala. Pero pag malaki ang event, pagandahan ng damit, daig si Imelda, kung rumampat, lumakad. Mali. Baka tayo ay kasama dito sa piyestang ito na tinawag lang hindi para sa malakiang piyesta. Tinawag tayo araw-araw, linggo-linggo sa mga kapilya at simbahan para makasalo sa handaan sa gitna ng altar. Dito makikita natin sa PhilOil. Tingnan nyo, madami na namang tao dyan. Marami na naman tinatakan dyan. Pagsosyalan, paghandaan, kainan, pangmalakihan at may kamera, doon lahat. Pero doon sa mga simpleng kapilya, wala.
tabi-tabi po, pero ganun talaga. Kasi kung ano yung nasusulat noong 2,000 taon nakakaraan, ganun din ang ginagawa ngayon. Kung nangyari yan sa panahon ni Kristo, mangyayari din yan mga kapatid sa panahon ng ingkong. Kaya tayo mga nandito at naninindigan at nananampalataya, maliit o malaking piyesa at handaan, patungkol sa mahal na ingkong, dapat nandun tayo. Huwag tayong pumili kung saan lang gusto nating piyesa at kainan na dapat nating puntahan. Kasi araw-araw, hinahainan tayo ng mahal na ingkong ng pagkaing spiritual at pagkaing pisikal. Tayo na lang bilang mga luklukan at mga tinatakan ang tumatanggi. Isipin mo, sa dami ng mga imbitado, nakita pa nung hari yung isang lalaking wala sa motif. Minsan ganun din. Humahalo yung mga tunay na apo doon sa mga nag-aapu-apuhan. Minsan humahalo yung mga totoong auxiliary doon sa mga nag-o-auxiliaryhan. Wala po yung pinagkaiba sa paghahalo ng kambing at tupa. Di ba yung tupa? Alam niyo yung tupa? Alam niyo yung tupa? Alam ng tinatakan niya? Memorize ang tinatakan niyan. Alam ng mga tinatakan kung ano itsura ng tupa. Kulot, maputi, mabait, sumusunod sa kanyang pastol. Pero may isang kambing na nandun. Yung kambing, pulot din. Yung kambing, maputi rin. Yung kambing, matalino. Kung nasan yung mga tupa, di ba ganoon yung mga tupa? They come in herd, sama-sama. Kasi yung mga kambing, pag kumakain sa damuhan, meron doon, meron doon, meron doon. Pero yung mga tupa, sama-sama yan. Sumasama rin yung kambing doon. Yung kambing, amoy tupa, mukhang tupa, kulot, at aurang tupa. Sabi ni Kristo, parang merong kakaiba dito sa mga tupa. Tayo yun. Para may mga kakaiba dito. May nararamdaman ako, sabi ng ingkong, meron ditong hindi tupa. Meron ditong nagpapanggap na tupa. Kaya sabi ng mahalay kong, okay, lahat ng tupa ng Apostolic Catholic Church, lapit. O, lapitan lahat. Alam niya, merong kambing pero hindi lang niya ma-distinguish. Sabi ng mahalay kong, okay, para malaman ko kung sino dito yung tupa at hindi, pila kayo dito, pila. O, di pumila yung mga apo. Sabi ng mahalay kong, okay, ready. Akala ng mga tupa, pakakawalan ulit sila. Pakakainin ulit. Di excited yung mga tupa. Plus yung isang kambing na mukhang tupa. Akala nila kakain ulit sila. Sabi ng mahalay kong, ready. Umorma. Yung pala, pakakantahin yung mga tupa. Sabi ng mga tupa, ba. Sabi nung isa, huli. Huli yung kambing. Kasi malalaman mo kung tupa to o hindi pag bumuka yung bibig. Sabi ng mga tupa, ba. Yun, ang tunog. Pero yung kambing, alis. Inalis. Bakit? Kasi hindi ka naman tunay na tinatakan. Kunwari ka lang, usisero ka lang. Nakikiusi ka lang. Ikaw yung mukhang apo, amoy apo, nakaputi, pero hindi ugaling apo. Hindi ugaling tinatakan. There's something wrong inside you. Meron kang internal problem. Kalimitan sa atin ganyan. Wala sa panglabas ang problema. Nasa pangloob. Oh, lika na, meron tayong Eucharistic celebration. Sabi ng mga totoong apo, opo! Sabi ng mga nag-aapu-apuhan, yan na naman. Ayoko, hindi ako kasali. O ikaw yung kasali ka doon sa nag-aapu-apuhan. O meron tayo renewal of vow. March,
kaka-renew lang nung February, renewal na naman. 6 na buwan lang ang nakakaraan. Magre-renew na naman. O ikaw yung nag-aapu-apuhan. Doon sa umuo kagad, yes! O, hindi ikaw yung tunay na apo. Dito ka. Bakit? Kailangan kasi nare-renew yung pag-ibig. Bakit hindi? Ang ingkong ang namamagitan sa inyo. Kailan kayo magre-renew? Pagpatay na kayo? Kailangan ba mag-renew kayo nung kinasal lang kayo hanggang kung kailan nyo gusto? Hindi. Nire-renew kayo ng simbahan upang ipakilala at ipamukha sa ating lahat na namamagitan sa mag-asawa ay pag-ibig na galing sa ingkong. Kasi kung wala yon, mag-aaway lagi yung mag-asawa. Hindi sila nagkakaunawaan. Lagi nang gigigil yung mister sa misis. Yung misis naman lagi nang gigigil sa mister. Wala nang pag-ibig na namamagitan. Kaya nire-renew sila every 6 months. Parang expiry date. Every 6 months, nag-expire ang contract. Kaya kailangan i-renew. Ito ka, ayaw mo. Dito ka sa amoy tupa ka. Amoy tupa, mukhang tupa. Pero hindi pala tupa. Di out ka. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Kasi there's something wrong inside you. Isipin mo, niyaya ka na sa piging, pumunta ka na sa piging. O sige, pupunta na ako sa piging. Pero nakita ka nung hari, wala ka sa motif. Wala ka sa tamang kasuotan. Kaya paghaharap tayo minsan sa mahal na ingkong, you dress up properly. Huwag kayong lolosyang-losyang, tama? Huwag kayong papangit-pangit. Paghaharap kayo sa simbahan, magsisimba kayo, mag-ayos kayo. Yung belo ninyo, amoy langis na. Amoy buhok na, amoy anit na. Hindi mo lang labhan. Lalaban yan. Nililinis yan. Yung damit ninyo, you wash. Kasi haharap tayo sa ingkong. You dress up properly. Kasi ang panawagan ay piging. Hindi chismisan, hindi kwentuhan, hindi barkadahan. Niyayaya tayo sa piging. Kaya you dress up, look up well. Kasi kung may problema inside you, yun ang mabigat. The internal problem ng mga tinatakan. Alam niyo po sa medisina, pag may problemang internal yung pasyente, alam na ng mga doktor ang gagawin. Number 1, nakita mo nagmamanas. Nagmamanas yung muka. Nagmamanas yung paa. Nagmamanas yung tiyan. Alam na nung doktor yung problema nun. Unang tingin pa lang, alam na nung doktor, alam kong problema na ito. Kidney ang problema. Ipapacheck ngayon yung BUN creatinine. Pag nakita mataas yung BUN creatinine, sasabihin ng doktor, may internal problem to. Meron tong kidney failure. May kidney failure. At ang solusyon sa mataas na BUN creatinine, bukod sa oral medication, dinadialysis. Alam niyo po yon? Yung dialysis? Yung dialysis, ang tawag doon sa aming medical term, hemodialysis. Kakabitan ka ng aparato, ilalabas yung mga dugo sa katawan mo, papasok yan sa isang machine, i-filter, lilinisin, at ibabalik ulit sa katawan mo yung dugong malinis na. Ang tawag doon, hemodialysis. Mahal yun. Mahal yun. Kada dialysis, 7,000 to 8,000. Kung di kayo membro ng PhilHealth, you pay. Problem inside. Hemodialysis, pag medical. Sa atin naman, sa mga tinatakan, we call it spiritual dialysis. Yan. Pag nakita mo na yung isang apo na mukhang bulok, alam niyo yung isang apo, pag nakita ng mga kapwa tinatakan at mukhang bulok, alam niyo mukhang bulok na apo, yan manas. Puffy eyelid, maga mata, maga ang muka, maga ang kamay. Internally, ibig sabihin, mabigat na ang pagganap niya.
Hindi na siya sumasalo sa handaang hinihanda ng mahal na ingkong. Tumatanggi na, umiiwas na magpakita, umiiwas ng gumanap, ayaw ng tumulong, ayaw na magmisyon, dating choir, ayaw na, dating lector commentator, ayaw na, dating sakristan, ayaw na. Ibig sabihin, there is an internal problem. Meron siyang spirito na nasa loob niya na baka kailangan ay spiritual dialysis. Kasi pag lumalayo tayo sa gitna ng lamesa ng hinihanda ng mahal na ingkong, mabubulok talaga tayo spiritually. Magkakasakit talaga tayo internally at tayo ay magkakasakit ng tuluyan. Paano ba yung spiritual dialysis? Aba, marami pong pamamaraan yan para tayo ay makakonekta ulit doon sa gitna, para tayo ay magkaroon ulit ng linya doon sa handaan, para tayo ulit ay makakuha ulit ng pagkaing spiritual dito sa gitna ng hindi buffet table, ng altar table. Sinisimulan yan sa pamamagitan ng pangungumpisal upang lahat ng pagkakasala mo, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala, hinihingi mo ng tawad yung pagiging tamad mong tinatakan upang magkaroon ka ulit ng upuan at pwesto sa gitna ng handaan ni Kristo. That is the first thing that we will do para tayong mga mukha, amoy, itsurang kambing ay tawagin ang tunay na pagiging tupa natin. Kasi kung hindi natin babaguhin ang sarili natin, magiging tamad ka, wala kang disiplinang tinatakan, ayaw mong gumanap, kailangan mo ng spiritual dialysis. Ganon din naman pag ikaw ay gumaganap, o iba naman to. Pag napipilitan ka lang gumanap, mali rin yun. Hindi ka po pwedeng napipilitan lang gumanap. Hindi ka po pwedeng natatakot na gumanap dahil wala sa iyo ang mahal na ingkong. Wala sa iyo ang grasya. Kailangan sa bawat misyon at bawat ganap natin, dapat bit-bit natin ang saya ng ating puso. Kasi piging ang ating pupuntahan, hindi ordinaryong handaan. Piging sa gitna ng altar ng simbahan. Kaya lahat ng mga tinawag na naririto, mapalad kayo sa gabing ito. Sabi ng mahal na ingkong, marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Kaya tayong mga tinawag, tayong mga pinili, araw-araw dapat nating pinasasalamatan ang mahal na ingkong sapagkat ang sabi nga, pag nakikipagkwentuhan ka sa isang tinatakan, kahit kayong dalawa lang, pero ang pinag-uusapan ninyo'y kaganapan at ang ingkong, kayong dalawa ay nakikihati na sa kanyang piging. Kasi ang pinag-uusapan ninyo'y kabanalan tungkol sa inyong misyon. Galing, ano? Kahit dalawa lang pala kayo, nasa buffet kayo ni Kristo, nasa handaan kayo ng mahal na ingkong. Kaya sa ikapitong araw ng ating misa nobenaryo, pasalamat sa mahal na ingkong, I will leave you a small quote. Pag daw tinawag kang kumain, gusto kang makasama. Ulit, pag tinawag kang kumain, gusto kang makasama. Kaya, pag araw-araw tayong tinatawag na mahal na ingkong na makikain sa Kanya, gusto tayong araw-araw kasama ng mahal na ingkong. At araw-araw tayo makikikain sa Kanyang lamesang hinanda. At huwag tayong lalayo sa altar table na may pinaghahandaan ang mahal na ingkong sa atin araw-araw. A blessed, fruitful Huwebes po
sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, Sumbikara sa ka pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ang ating pananampalataya. Sama
tuloy natin walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating iling sa mambukal ng awa, na sa ating lahat ipanatili ng kasiyang loob na bigay niya. Naway lalo pa niya palakasin ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, at sa kanyang simbahang Apostolic Catholic Church, upang tayo ay umunlad lalo maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas sa pagkakaisa, ang mga nanghina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahalang manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan man dako at loobing magibuhay na saksi sa pagpatupad ng kanilang banal na kaganapan para sa lalong katagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa ng kanyang kalawang Pangulo, Sara Duterte Carpio, pagkalubang sana sa nabuting kalusugan, ingatan patubayan sa tuwi-tuwi na 10 ng kanilang pamunuan mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas sa pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masilungan at mapagpahingahan, sila managalakbay kasama ng ating mga kapatid sa online mass sa pamansang dambana ng Parakleto na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito, nawayakapin mo sila kasama na banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at At ingatan. para po sa ating pansariling kahilingan, pansumandali tayong tumahimik at yumuko. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kami magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami nandigin sa aming panalangin at panatilihin kami sa iyo walang kaparis sa pagsinta. Ipagulong po sa amin na walang patid na paumungam para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Jesucristo at sa panalangin ng mahal na Birheng Maria ang tagapamagitan, na sa tulong na rin ni San Juan Florentino at Santa Maria Virginia, papuri ngayon ni Inay aming winiwikang. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para po sa pag-aalay. Ipagdangal
at ipagdala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat para po sa banal na pag-iinsenso. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating sakripisya maging kadugulugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buong simbahan niyang banal. Sa lalo namin kababanal, paginapan mo mga tagapitong aming mga dobi mula rin sa iyo. Pasindi mo lalo para napalataya ng isang bayan, upang kami lahat ay wagas makapaglingkod sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, na sa aming nag-anak kaligtasan, at sa pagriyan ng mahalay ko ang Diyos, Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos at puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Abang makapangyarihan kami sa bayan ay marapat magpulit magpasalamat sa iyo. Sapagkat pagdinang may patuloy namin tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristo malakbo. Sa tulong ng Diyos, Espiritu Santo ang pahalay ko, na sa atin labis ang nag-iingat para sa iyo. Tunay na marapat matuloy na walang ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minarapat mo mag-iiyong bayang banal, upang sa iyong katakilaan ay sumunod kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel, ng mga santo at mga santa, mga banal na natangin sa aming ginawa, pinag-isawin na papuli sa iyo manumpay sa kalangkang, at pinagbubuhin sa iyo walang hanggang alawalan. Dapat mo rin tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil na pagtawag mo sa iyong bayan, upang sa buong maghapon magdamag, ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis, sando. Kaya hindi namin ama na pakabanalin mo mga kaloob na ito, sa kapangyarihan ng Espiritu Santong yaman na kalaan sa iyo, upang maging katawan at dugo, anak mong si itong Panginoon namin, na siya nagutos upang idaos namin banal na Eucharistiyang ito.
Noong gabing pinagkalo siya, hinawakan niyang tinap, nagpasalamat sa iyo at naghati-hati yun. Nabot sa kanyang maalagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat na ito at kanin. Ito ang aking katawan, inihandog para sa iyo. Panginoon ko at Diyos ko. Kaya hindi na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Nagpasalamat sa iyo at nagpun. Nabot niya sa kanyang malagad ng wika. Tanggapin niyo lahat na ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipag. Nasa niyo sa lahat ay bubuhos para sa ipatawad ninyong mga kasalanan. Gawin niyong lahat na ito bilang pag-aalaala sa akin. Panginoon kong Kristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Punyin natin ang misteryo sa sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y ngunit dahil sa ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Kaya Ama, bilang pagunitahan sa nakakaligtas sa kamatayan na iyon, sa kanyang malahati muli yung pagkabuhay at pag-akit sa langit. Samantayin tayo natin tayong pagbalik. Niyaay namin sa pasalamat to sa sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana yung mga aray apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ng paglubag ay iyong kalooban. Ipagkalooban ng mga nabanang katawan at dugo na iyon, ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahalain kong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog sa abang panahon upang bahagi na ng pamana ng mga hinilang kasama si Santa Maria, ang Birhen ng Diyos, kasama sa Lumang Bautista ng Amang San Jose, ng mga apostol at mga martir, kasama sa Juan Corintino ng Santa Maria Virginia, at ang lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ang mga tatak na bawal sa amin ay tinawag at hindi. Yayaman na kami lagi sa kanilang panalangin, kulong. Hindi lang namin, Panginoon, ng handog na kasundo sa iyo, ay magdulot sana ng kapayapaan, kaligtasan sa buong sanlibutan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ay yung simbahan ng galakbay sa lupa. Lalong-laro ng simbahang itinatag ng Halaigtong Apostolic Catholic Church na kaisa at hindi walay, kaisa, banal, apostolic at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kanya mga apostol. Pagpalabot gabayan ni Balingkod, aming kasulukuyang Patriarkang Juan Almario, ang aming Chancellor Juan Norman, kanyang Vice Chancellor Juan Telesforo, kaming mga arsobispo, mga obispo, mga katuwang, mga kaparihan at diakono, kasama rin ng mga diakonesa, mga madre Tobisyada, at nakasapi ng banal na kongregasyon, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, Order of the Missionaries of John 13, at the Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, sinasamo namin kami patuloy na pamagitan at ipanalangin ng iyong banal na lingkod, ang aming unang dakilang Patriarkang San Juan Corintino, ang aming ginagalang pinakamamahal na matriarkang ina, si Santa Maria Virginia, ngayon at sa darating panahon. Sinasamo namin pagpalain gabayan ang iyong malaki tapat na patriarka sa buong mundo, kasama ang ecumenical na patriarka sa Constantinople, patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas, na si Juan Almario, kasama na ng mga tunay kahit maliit na patriarka ng iba't ibang banal na may mga apostolikang institusyon. Ipagkalaw mo ang nihiging ng ang ito nalito mo sa malarapam, lalo tingin ang Diocese ng Birhen Medalla o sa Diocese ng Birhen. Kupkupi mo ng buong awa ang atong saan man sila naroroon at ang aming mga kapatid yun, mawawalat naman sa siya
lalo tingin sa Dementia de la Cruz Buena Fe, sa bagong kasaping tatata ngayon sa Lord of Mercy, Cheerful Giver at St. John Florentine Apostolate, at ang lahat na nakatalaan na rito, sa lahat ng misa ay panghapon na pinatangin, ay malugod mo saan tanggapin sa iyong kaharian. Naligam tatamasa na sama-sama na walang hanggang kalwalhatian. At kami na iyong mga reliyosong lingkod, hindi man karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo. Lobin mo kami ay makasama na yung banal pinagpalang apostol at martir na sina San Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina San Lino, Lito, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo at San Juan Frentino, kasama rin Santa Mariang Berhen, ang Theotokos, ang Ina ng Diyos. Gayon din Santa Felicidad, Perpetua Agata Agnes, Lucia, Cecilia Anastasia, Santa Maria Virginia, at ang lahat ng mga banal. Kami na yung makapisin din sa aming ginagawa kabutihan na kadalas sa isalat, kundi pa ako na isagpuno sa aming kakulangan at pagkapatawad sa aming kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo ng aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos, amang makapangyarihan, ikaw ay pinupurit pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo ang mahalain kong magpasa walang hanggan. Gabi na kangaliatuto sa turo ng batalang aral, ay lakasob natin awitin ang panalang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kami diya sa lahat ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanibikam, ikalawang pagkaparito at pagkapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Jesucristo. At mapagkailanman
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakalob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, nabubuhay ka at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang ating Panginoong Sukristo na nagaling sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong makasalong sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalatang pagpapatawad. Tayo pong lahat. Ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisisihan ang buong kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin. At pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko, magsiyuko po ang lahat. O Diyos, Ama ng awa, sa pamamagitan ng kamatayan muling pagkabuhay na iyong anak, namin Panginoong Sukristo, pinag-isa mo mundo sa Kanya, sinugo mo, Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, sa amin lahat sa kapatawad namin mga kasalanan,
Sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan, nawa, Panginoon, patawarin niyo po kami ng kapayapaan at ako bilang konsagradong arsobispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin komanyong espiritual. O Jesus na aming Panginoon, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito, upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalong sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kanabisan. Panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod. Bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na kasama po natin sa ating online mass at sa lahat ng mga nakaratay sa balik ng karamdaman, katawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen. Pamamasang labanan ng palakpak ay nagpapasalamat sa mga sumusunod na mga apostolado: Malibalo Sorrento Family, Rodel Domingo, Baston Dino, Apo Saba, Ticon Alfaro, Mirna and Ernie Blanco, Apo Selon, Apo Helia, Apo Aurora de Padua, Third Order Vivian, Maria Olivia, Apo Modesta, Anastasia Family, Apo Isidro, Lilian de Asis, Thanksgiving Mass of the Diocese of Our Lady Miraculous Medal, Our Lady of Peña Francia, Marshal Electors and Commentators, Thanksgiving and Good Health of Gloria Mark Aldrin, Annalyn Joseph Valentino Sablat, Apo Carlota, Apo Crisandro, Apo Cornelia, Apo Rahab, Apo Doronilia, Enlightenment of Marcus, Brecklin, Speedy Recovery of Avita, Elvida Ariel Maria Yuki, Eternal Repose of Dementia, Lucia Alberto Melencio Rolando, Sonia Arturo Sr., Arturo Jr., Nestor Antonio Jesus Cerilio, Pedro Jr. Rufina Walita, Herminia, Ricardo, Analiza Yolanda, John John Mary Martin Reynaldo, Eduardo Anacleto Guillermo Marina, Baldomero Signo, Magdalena Azinit, Antonio Orlando, Hino Jr., Conchita Araceli Dominador Claro, Edgar R.J. Adelon, London, Palmasio, and Violet.
Saan ako matutungo paroon? Saan ako maghahanap ng iyong tugon? Saan ako sasunod? Saan Panginoon? Sa aking damanan, sa aking tahanan, sa dalanginan, sa kapag-ibigan, sa kaibuturan ng puso mo, aking inilang. Saan kita makakanta? Saan makahayag ng kalatan? Mayayain kabiguan, maging katagumpayan sa aking dambana, sa aking tahanan, sa dalanginan, sa kapwa't kaibigan, sa kaibuturan ng puso mo, aking hinirang. Sa aking dambana, sa aking tahanan, sa dalanginan, sa kapwa't kaibigan, sa kaibuturan ng puso mo, aking hinirang. Kaibuturan ng puso mo, aking hinirang. Magsinuhod na po ang lahat. Panalangin sa Parakleto ang mahalain kong ang Diyos, Espiritu Santo. O dakila namin Parakleto na nagsilang ng simbahan ng iyong mga hinirang. Pag-alawin mo kaming lagi sa iyong pag-ibig. Bayan mong tinatakan. Puspusin mo ng iyong kasiyahan at iba iyong kabanalan. Simbahan mong Apostolic Catholic Church, gawin itong bunga ng tangi mong biyaya at papala. Nang kami manatiling iyong mga bagong nilikha. Sa buong sanlibutan, banal mong tatak ay igawan. Nang ang lahat ng bansa ay pagbunyikan ng buong rilag at wagas. Sa iyong katotohanan at liwanag, maging aming hantungan ng mga pangako ni Jesucristo. Na buhay na walang hanggan. Sa higit na kalulahati ng amang makapangyarihan aming ingkong, ito ang samot dalangin na iyong simbahan, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparinan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparinan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaparinan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Aming masintahing Ama na walang hanggan ng kadakilaan, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan, ang pinakinabangan namin makalangit na pagkain mula sa hapag na iyong anak na si Jesus. Ipagsangra kami ito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanan ng kamamatay. Sa mapagkalinga po magitan ng aming mahalain ng Birheng Maria, lahat nawa ng aming kahilingan na iyong pagkaloob para sa kababanal ng aming buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng mahalain kong ang Diyos, Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong natanggap nyo na si Kristo, pati na ang bungat kaloob ng mahalain kong ang Diyos, Espiritu Santo, ipamuhay ni bagay ito sa gawa ng iyong pananampalataya upang sama-sama natin may palaganap ang kanyang kaharian at paghahari sa ating puso at diwa. Hanggang ang susunod na araw tayo makita-kita muli, dala mga bunga ng ating pagkapagal para sa ating Panginoon. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, ng Anak
at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo tagay na kapayapaan ni Kristo at ibagi ito sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magulangkot mga kapatid, mapalad po ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you.